This is day 19 in the life of a college student. May pasok na naman tayo. Nakaitim na naman tayo ng damit kasi unexpected na may pasok ngayon. Kasi kala ko wala nang pasok. So mag-iitim tayo kasi wala na tayong malinis na white t-shirts. Sorry not sorry, pero yan ang meron tayo kaya yan ang gagamitin natin. Tingnan mo, napakabilis niyang tricycle ride na yan. Pero may special effects yan kaya sobrang bilis. O, diba? Pagdating natin sa school, dadiretsuhin na natin yan. Lalakad na tayo sa classroom ng Visual Graphic Design. Ang gagawin lang natin ngayon sa Visual Graphic Design class natin, kukunin na natin kay sir yung grade dun sa mga pinasa nating mga activities. Kaso nga lang, ito na ang nakaharap nating issue, ang ating mortal enemy. Ang nakalak na pinto, mahiwagang pinto. Tingnan mo, ilang beses ko pang na-check yan para siguradong nakalak talaga at hindi guni-guni lang mata. Talagang ikaw mapapapitik na lang sa pinto. Yan na. Tulala, walang magawa. Syempre maghihintay ka. Gabang-gabang nga pala ako dyan, kinakabahan ako kanina. Gawa ng baka mababa yung grade na makuha ko. Diba? Diba, sobrang kaba, ingiti mo na lang yan. Kahit naman after mag-sightseeing dyan sa may scenic na background, talagang mapag-iisip ka. Ano mangyayari sa akin pag mababa-grade ko? Hindi naman ako tatanggap ng ganun, di ba? Kaya ang gagawin natin, mag-isip tayo. Ayan, mag-stress muna tayo bago tayo mag-celebrate mamaya kung mataas ba ang grade. Kung, malaking kung, talagang sobrang laki. Eto na nga pala, nakapasok na tayo. Tignan mo, laki ng ngiti. Talagang nagtataka pa kung kailan ko bubuksan kasi kinakabahan ako. Kasi pagpuklat ko niyan, talagang yun na ang magde-decide ko anong gagawin ko. Mag-uulit ba ako o tutuloy ako? Tingnan natin ang magandang balita. Buksan mo ang mahiwagang papeles na nagbibigay ng lakas sa iyong pag-aaral. Yan may pagdadasal pa yan syempre. Tingnan natin. Ano bang nakuhang grade ko? Pakita ko sa'yo. Ayan 1.75. Hindi siya complete or specific na 1. 1.75 siya pero matutuwa ka na rin dyan. Kesa naman makakuha mo 4.5. Okay na yung 1.75 na yan. Wala namang reklamo dyan Pagkatapos nga nating makuha yung grade natin, matik lipat na tayo sa kabilang classroom. Kasi ngayon, dahil tapos na tayo sa VGD, tutuloy na natin yung practice na na-i-hold natin ng mga few days. Tignan mo, walang tao sa classroom. Ayun din, nalayan pala ang ating mga kaklase. Mga iisa lang siya dyan Joke lang. Basta nagpa-practice, okay lang yan. Basta may permission kay sir, okay lang yan. Kasi pag practice, may matututunan. Mag-uulit nga pala tayo para ma-practice natin step 1 to 5 ulit. Ito yung dalawang gagamitin kong USB. Yung isa ay Windows 7 ang nakalagay, ay Windows 10. Tapos yung isa naman, Windows Server ang nasa loob. Ito na. Ibuboot ko na mula dun sa USB. Yung pinakita ko kanina ng USB Server 10, di ba? Yan na, nagbuboot na sa USB yung isa. Tapos yung isa naman yung asikasuhin natin. Kasi nga, dalawang computer gagamitin natin. Kaya dapat, maayos natin yung dalawa. Kaya dual tasking. Double tasking o kung ano. Basta, nagtatasking tayo ng marami. Basta. Sobrang haba nga pala ng loading yan. Pwede ka nang kumain. Tingnan mo, tagal kong hinintay yan Ngayon lang bumibilis-bilis yan. Pagkatapos ng loading, i-install na natin. Diba, nauna tong nasa kaliwa. Ayun, nasa kanan. Papakita ko sa iyo. Ito, ang gagamitin natin. Yung pinakababa. Kasi yan yung tinuro sa atin ni sir. Kaya dapat matino yan. Pag hindi yan matino, mag-uulit ka. Syempre, para namang hindi natutunan yan na ba Diba? Lo-loading ulit. Kasi yan installation na yan. Ito na. Naunahan pa yung kabila. Ito 97%. Naunahan pa yung kabila Nauna pa yung kabila kaysa dun sa inuna nating mag-start ng downloading, di ba? Dahil sobrang bagal ng installation at yung computer din medyo luma na siya. Hindi naman siya masyadong high grade na technology. Pero kung meron, yun magagamitan syempre. Huwag na magreklamo, gamitin na lang.
Ito na yung server manager. Diyan tayo mahihirapan dahil diyan na yung komplikadong steps. Dahil pag isang mali, lahat ulit from the top, make it drop. Kung ano man yung kantang yun, di ko alam. O eto, pakita ko lahat ng pinagagawa ko. Yan na. Dahil naayos na natin yung DHCP configuration, tutuloy na natin yan. Maglalagay na tayo ng roles at features dun sa ating server. Kung ano ba yung magagawa natin sa server. For example, yung DNS at saka DHCP server. Yun yung nagko-connect dun sa dalawang computer, sa server computer at saka sa client computer. Pag wala yun, hindi gagana lahat yan. Mag-uulit ka. Magbibigay tayo ng roles, tapos permissions. Pagkatapos naman yan, magda-download na yan. Tagal yan eh. Pagkatapos yan, talagang uuwi na tayo. Mahirap yan, mahirap. Sobrang hirap. Pero, wala naman tayong magagawa. Joke lang, di pa tayo uuwi. Papakita ko lang sa inyo kung anong ginagawa natin. Joke lang yun. Nag-start tayo ng downloading, di ba? Pero ngayon, dahil sobrang haba ng downloading, tingin-tingin muna tayo, yan na, nakauwi na silang lahat, tayo na lang. Ito na yung workstation natin. Na i-turn off ko na, kukontinue ko na lang bukas yung practice. Dahil wala nang tao. Follow, like, and subscribe kung gusto mo makita ang day 20. Talagang, practice pa lang, isasaktan ka ng ulo, sobrang tagal. Bukas magdadala ako ng baon. Kain na ako dyan sa school, kesa tayo gumastos pa. O sige, bye bye.